Ihahatid na kita pa uwi. Salamat, Mr. Hu. Ang lakas ng ulan. Naisip ko pala. Mr. Hu, mauna ka na po pala. I-revise ko pa yung draft ko. Teka lang, gabi na. Ito pala ang design ko para sa second generation product. Ang overall appearance ay makikita sa picture. Ito ay pure white, pure at minimalist, na nangangahulugan na mahalaga sa atin ang kalinisan ng produkto. Hindi ba't ito yung design na nagawa ko? Wow, tapos na ang competition. Tingin ko panalo na agad si Miss Anna. Tama. Design tingpit ko to ah. Sumsyoning. Hindi mo ba alam na pinaghirapan ko to ng 3 araw at 3 gabi? Dahil ba ikaw ang secretary ni Mr. Hu? Tingin mo mananakaw mo na design ko? Songsheng, ang mga walang hiyang tulad mo ay walang lugar dito sa kumpanya. Tama, tanggalin si Songsheng dito sa kumpanya. Tumahimik kayo! Song Shining, mapapatunayan mo ba na sa'yo ang design na yan? Ito talaga dapat ang unang design ko. Mainly white, pure at minimalist. Sinabi ko na yan. Tulad ng mga produkto natin, tinatanggal natin ang harmful substance at pinili natin ang natural. Maiba ka pa bang sasabihin? Hindi naman sa iyong design. Naisip ko ng mga babae para ding tubig. Ang Kapuzi Skincare ay nakakatulong sa hydration. Ang moisturizing effect nito ay epektibo. Moist at malinaw ang texture nito. Kaya, dinago ko ito ng transparent. Dinagdagan ko din ng water ripple design. Mukhang mas magandang design ni Song Shining. Mas maganda pa rin design ni Miss Anna. Sikreto siya gumawa ng bagong design nang di ko alam. Mukhang may kanya-kanya tayo mga opinion. Song Shining, simula ngayon, regular employee ka na. Ikaw ng bagong designer sa design department. Salamat, Mr. Hu. Dismiss. Makinig ang lahat. Base sa performance ni Anna at Song Shining, nakapagdesisyon ng kumpanya na si Song Shining ang magiging leader ng second team sa design department. Para i-follow up ang bagong produkto, si Anna na former director ng design department, siya ay madedemote sa third team ng design department. Talagang si Song Shining nanalo. Ano naman? Nanalo lang naman siya sa kalandian niya. Dati si Mr. Wang kalandian niya. At nahuli sila ni Mrs. Wang. Song Shining, ginawat mo talaga ang kalandian mo para manalo sa akin. Anong pinagmamayabang mo? Na-record ko ang sinabi niyo. Ayaw ni Mr. Hu ang mga nagchichismisat at kapag narinig niya to, sigurado ako na matatanggal kayong lahat. Hindi pwede. Gumawa ka ng para Miss Anna. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon na mag-sorry sa akin. And 3, 2, sorry. Ikaw. Sorry. Ay, teka. Ano yun? Hindi ko kasi marinig. Sabi ko, I'm sorry. Okay, mas nalinaw ngayon. Makinig kayo. Bukas aalis ako para sa business trip. Song Shining, maganda ka. Sasama ka sa akin. Apo. Hindi ba't si Anna ang palaging sinasama ni Mr. Hu? Bakit si Song Shining ang isasama niya? Teka na, Song Shining. Anong ginawa mo? Bakit pinili ka niya kaysa sa akin? Dahil mas magaling ako. Hindi kaya dahil man nangyari sa'yo ni Mr. Hu? Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Ikaw yung nag-set up kay Mr. Hu ng araw na yon. Ikaw yung naglasing kay Mr. Hu? Anong pinagsasabi mo? May ebidensya ka ba? Nakita mo ba mismo? Inutusan mo yung babae. Naila ako sa kwarto. Kalokohan.
Song Shining, hindi ko alam kung ano pinagsasabi mo. Mr. Hu, ang mga files at documents ay handa na po. Ang taong naglason sa'yo, nahanap mo na ba? Hindi pa. Pero malalaman ko din yun kung sino. Iimbestigahan ko pa. Posible kaya na si Ana? Siya nang sabi sa akin ng location ng hotel. Tsaka, kung kaalam niya ang nangyari sa atin. Mr. Hu, ito na pong kape mo. Mag-impake ka na lang muna. Opo. Magandang dilag. Halika. Papalagiyahin kita. Manyak. Ayun siya. Sakto. Sumama ka sa amin. Hawakan niyo siya. Anong ginagawa niyo? Bitawan mo ako! Gusto mo siya? Ibibigay ko siya para asawain mo. Pwede mo siyang paglaruan buong araw. Ta! Masakit ba? Hihipan ko para sa'yo. Isa pa. Okay. Okay na yan? Oh, sige. Salamat pala sa pagsagip sa akin. Empleyado kita. Kaya dapat kitang protektahan. Empleyado mo lang. Mr. Hu, sabi sa akin ni Song Shining nasaktan ka daw. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mukha ba kung di maayos sa'yo? Dapat kasi may bodyguard ka na ngayon. Pero ayaw mo dahil gusto mo mamuhay ng normal kasama si Song Shining. Anong sinasabi niya? Anong pinagsasabi mo? Hindi ba't may gusto kay Song Shining? May gusto ka sa akin? Anong may gusto ako sa'yo? Hindi ba't ikaw yung may gusto sa akin? Kailan naman ako nakagusto sa'yo? Nung sinabi mo sa lola mo na ako ang asawa mo. Hinulat mo ang mga ayaw at gusto ko sa isang notebook. Hindi ba halata na gusto mo ako? Una, inamin ni Lola na gamali lang siya. Pangalawa, sinulat ko yun para mas gumaling pa ako sa trabaho. Hindi lang yung sa'yo sinulat ko. Sinulat ko din kina Mr. Wang, Mr. Za at Mr. Lee. Isa pa, hindi ba talaki ang gusto mo? Sinabi ko lang yun para iwasan mo ako. Gusto mo ba talagang iwasan kita? Gago ka ba? Lakas ng loob mong sabihin na ayaw mo sa akin. Bahala ka sa buhay mo. Halata namang gusto mo ako. Ayaw mo lang umamin. Mr. Hu, kung ganun, gusto mo siya? Ako? Siyempre hindi ko siya gusto. Gusto ko yung mga gentle at considerate. Hindi naman siya ganung tipo na babae. Mr. Hu, ang napansin ko lang ay matagal mo na siyang gusto. Pero, may iba siyang gusto. Halata naman na gusto mo talaga si Song Shining. Ang ibig mong sabihin, ako ay may unrequited love kay Song Shining. Kapag pinagkalat mo to, sasakalin kita. Nagdala ko ng pagkain. Kumain ka muna. Hindi ba't isa to sa mga regalo na hinanda ko para kay madam nung araw na yon? May problema ka ba dito? Ang pangit ng taste ng asawa mo. Mukhang mumurahin lang yung bracelet mo. Mr. Hu, mamahalin ng bracelet na yan. Nung naganda ako ng regalo para sa asawa mo, isa to sa mga binigay mo sa kanya. Mr. Hu, hindi mo man lang alam kung anong binigay mo sa asawa mo? Oo nga naman, ang mga lalaki ay wala talagang pinagkaiba. Uy! Mr. Hu, may problema ba? Anong sabi mo? Alam mo naman na may gusto ako kay Song Shining. Pero yung ginawa mo, binanggit mong regalo ko sa asawa ko. Paano na lang ang mararamdaman ni Song Shining? Pero kasunduan lang naman yung kasal nyo ni Madam. Di ba magdi-divorce din kayo? Pero hindi niya alam. Kung ganun, ipapaliwanag ko sa kanya. Hindi na kailangan. Ako na lang ang magpapaliwanag sa kanya. Nga pala,
Birthday niya pala bukas. Maganda ka ng regalo para sa kanya. Yung mas maganda kaysa sa binigay na bracelet ng asawa niya. Opo. Teka lang. Wag na nga. Hindi ka pa naman marunong mamili. Ako na lang ang bibili. Anong ginawa niyo sa desk ko? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na birthday gift mo to nang galing kay Mr. Who? Nagyayabang na naman siya. May mga tao talaga na hindi nahiyang lumande. Naisahan niya nga si Anne at naging team leader. Ngayon, ito naman, tingin ko siya ang dahilan kung bakit gusto ni Mr. Who hiwalay ng asawa niya. Huy, Yushwan, bakit mo ba ginawa to? Magaling talaga kayo gumawa ng kwento. Bakit di niya ikwento ako? Posible kayo ni si Songshine ay misteryosong asawa ni Mr. Who? Imposible. Ano ba iniisip mo? Hindi ba si Songshine sa kanya? Hello? Telepon to ng asawa ko. Bakit ka sumagot? Dahil ang asawa mo ay natutulog sa tabi ko. Ang boss ng pang tumaw ay kaboss ni Songshine. Sinet up ko si Songshine at Mrs. Who na magkita pero hindi tumatin si Mrs. Who. Maaaring si Songshine at Mrs. Who ay iisa lang. O sige. Gagawin ko ulit. Tingnan natin kung ikaw ba talaga si Mrs. Who. Mr. Who, bakit ka naglagay ng regalo sa desk ko? Kumusta? Mas maganda yun kaysa dun sa mamurahing bracelet na binigay sa'yo ng asawa mo. Lahat ng yun ay ako ang pumili at bumili. Hindi ko yan kailangan. Kunin mo yan doon. Bakit naman? Hindi mo nagustuhan? Kung hindi mo nagustuhan, bibili ako ng iba. Ano ba't ang ginagawa mo? Gusto kita, Songshine. Gusto mo din ba ako? Ang bango mo. Bigil kayo! Gusto niya ako? Siguro nga. Pero ayokong maging kabit na maninira ng buwan ng iba. Mr. Who, may asawa ka na at ako din. Tandaan mo na't pareho tayo kinasal. Dapat iwasan natin ang isa't isa para naman dun sa mga regalo. Ibigay mo lang sa asawa mo. Nagbigay ka ng regalo sa kanya pero tinanggihan niya. Ganun nga. Sabi niya, bigay ko na lang sa'yo. Halatang nagsiselo siya. Sabihin mo sa kanya na kasunduan ng inyong kasal. Hindi ko alam kung paano ko ibigay sa kanya yung mga regalo. Kung gusto mo, pumunta ka na lang dito sa kumpanya. Pero madami ka nang binigay dati. Paano ko naman matatanggap yan ngayon? Isa pa, binili mo yan para sa kanya. Teka, ano ba yung ginagawa ni Mr. Who ngayon? Anong ginagawa mo dito sa labas? Ano din ang ginagawa mo? Ako? Sinunod ko lang ang gusto mo. Kausap ko ang asawa ko tungkol sa mga regalo. Umalis ka na. Nagkakainis ka talaga. Anong nangyari? Bakit bigla mo na lang pinatay ang tawag? Hindi nakausap ko lang yung nagkakainis kong boss. Kapag magkausap tayo, lagi mo siyang nababanggit. Kung talagang ayaw mo sa kanya, dito ka na lang magtrabaho sa kumpanya ko. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya nakakainis. Eh di, gusto mo siya? Siguro. Konti. Kung gusto natin ng mga taong ayaw sa atin. Mr. Ho, ang mga dahon sa Fortune 3. Inubos na ni Songshine. Patayin ko muna. May gagawin lang ako. Mr. Ho, ang Fortune 3 natin, napakamahal pa naman nun. Makakalbo na dahil kay Songshine. Songshine!
Makikilala na din kita, Mrs. Hu. Makikilala ko na din kung sinong asawa ni Mr. Hu. Ikaw yun. Song Shening. Sabi mo in 7 days magdi-divorce na tayo, pero may 3 araw pa tayo. Ang excited mo naman. Nandito na ako sa sinasabi mong coffee shop. Dito na lang tayo mag-usap. Hello po. May nakita ka bang tao sa pinto? May babae sa labas na may katawag. Hindi yun ikaw. Ito ay... tuloy ito nung nakaraan. 3 araw mula ngayon, magkita tayo sa Shangyang Road. Papaliwanag ko lahat kay Lolo pagkatapos natin pumunta sa Civil Affairs Bureau para mag-apply ng divorce. Okay, magkita na lang tayo. Kung hindi siya, sino kaya nagpapapunta sa akin dito? Tara, tingnan natin. Kung hindi siya, sino kaya nagpapapunta sa akin dito? Tara, tingnan natin. Teka. Nung nakaraan na pagkamalala kong kabit. Wag na nga lang. Hindi ko sinaabutan. Tatlong araw na lang at single na ako ulit. Neng, bakit po Lola? Tanda mo yung lalaking bisita natin noon? Nasa baba siya. May kailangan ba siya sa'yo? Nasa baba si Mr. Hu? Siya nga. Lola, bumalik ka muna sa kwarto mo. Titingnan ko sa baba. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na nandito ako? Paano? Nakita ka ni Lola sa bintana. May kailangan ka ba sa akin? Song Shining, gusto kita. Alam kong gusto mo din ako. Bakit ba hindi tayo pwede? Kasi nga pareho na tayong kasal. Ayaw kong maging kabit na nananira ng buhay ng iba. Wala ka namang sinira. Kasunduan lang ang kasal namin. Makukuha ko ang mana ko kapag nagpakasal ako. Nakilala ko lang siya nung kumuha kami ng certificate na hindi ko nga matandaan kung anong itsura niya. Kasal sa kasunduan? Pareho sa akin? Bigyan mo ko ng 3 araw, okay? Makikipag-divorce na ako sa kanya. Teka lang, medyo naguguluhan pa ako. Kasunduan lang din ang kasal namin ng asawa ko. Kasunduan lang din naman ang kasal namin ng asawa ko. Ang pangalan mo dati ay Zhu Xiaoyan. Nagpalit ka ng pangalan? Nagpalit? Song Shining talaga ang pangalan ko. Pero ngayon, alam na natin na parehong kasunduan lang ang kasal natin. Maghintay tayo na ma-divorce tayo. Magsama na tayo. Ang tamis ng ngitian ni Mr. Hu ah. Anong kailangan mo? Yung pinaimbestigahan mo sa akin, nalaman ko na kagagawa niyo ni Ana. Papuntahin mo siya dito. Opo. Mr. Hu, tinawag mo po ako. Ikaw naglason sa akin, di ba? Ha? Hindi Hindi ako. Yung bro na si Song Shining. Siya nagsabi sa'yo, di ba?
Pinapatawag kita dito hindi dahil para makinig sa paliwanag mo. Tanggal ka na. Ligpit mo ng mga gamit mo. Makakalis ka na. Master Hu, ilang taon na tayong magkasama. Ginawa kong lahat para sa'yo. Gusto kong si Xiongxining ang parusaan mo. Hindi pa ba sapat na hindi kita sinisisi? O baka gusto mo sabihin ko pa to sa lahat? Nga pala, maganda ka ng abogado para bukas. Para mahanda natin ang divorce agreement. 2 araw na lang, divorce na ako. Mr. Hu, itutuloy mo ba talaga ang divorce? Magsasama na ba kayo ni Xiongxining? Pareho kami nagkasal dahil sa kasunduan. Napag-usapan namin na ayusin namin kapag divorce na kami. Si Master Hu at ang asawa niya ay kinasal sa kasunduan, kaya pala di namin sila nakikita magkasama. Ipigil ako magkasama si Master Hu at Xiongxining. Anong ginagawa mo dito? Secretary Zhang, tulungan mo ko. Nagugulan ako bakit nagawa sa kanya ni Master Hu. Hindi kita matutulungan. Mabuti pa maging paki ka na at umalis ka na dito. Ang yabang mo. Ikaw ang unang papalisin ko kapag nagkatuloy kami ni Mr. Hu. Ano yung kinuha mo? Ballpen lang to. Marriage certificate? Mr. Wala lang to. Marriage certificate yan ni Mr. Hu. Akin to. Sinungaling ka. Patingin ako. Bakit ko na ipapakita sa'yo? Personal ko to na gamit. Kung alam ni Master Hu na si Xiongxining ang misis niya. Hindi pwede. Hindi na dapat malaman. Ang weird lang na naghahanap siya ng ballpen pero may certificate na nakita niya. Ayaw niya pang ipakita sa akin. Anong ginagawa mo? Tinatakot mo naman ako. Nakakita si Ana ng marriage certificate. Sabi niya sa kanya daw to. Pero sa tingin ko ay sa'yo ata to. Malalaman mo kapag tinignan mo. Kaya nga. Xiongxining? Anong ginagawa mo? Bakit wala tong laman? Xiongxining, di ba sabi ko sa'yo na huwag mong gagalawin ang gamit ko? Akala ko kasi kay Master Hu yung certificate. Nasaan na naman yan? Dahil pagmamayari to ng kaibigan ko. Kaya walang laman. Paumanhin ng kamali ako. Akala niyo ba maiisahan niyo ako? Xiongxining. Akin lang si Yuxuan. Hindi kayo pwedeng magsama. Sigurado makikita sila 2 araw mula ngayon para sa divorce. Malalaman na nila ang totoo. Miss Anne, nalaman ko na naghanap si Mr. Hu ng mapapangasawa. Ang pangalan niya ay Zhu Xiaoyan. Pero hindi niya alam na nawala ni Mr. Hu ang certificate. Ito ang picture ni Zhu Xiaoyan. Miss Anne, sapat na ba ito para sa'yo? Oh, ayan. Salamat, Miss Anne. Tawagan mo ako kapag may papatrabaho ka pa. Ikaw pala si Zhu Xiaoyan. Nandito na ako. Ihingi ako ng advance. Di rin ako tumatanggap ng mas mababa sa 1,000. May 1 million sa card na to. May ipapagawa ko sa'yo. Neng, nag-ayos ka ata ngayon. Makikipag-date ka ba? Makikipag-divorce na po ako, Lola. Mabuti naman. Pagkatapos, dalhin mo ang boss mo dito. Gustong-gusto ko siya para sa'yo. Susubukan ko, baka pagabi ako na uwi. Mag-iingat ka ha.
Song Shining? Song Shining? Asawa ko! Sino ka? Ako si Zhu Xiaoyan, asawa mo. Hindi Pakiusap, tumigil ka. Kasunduan lang ang kasal natin. 2 beses pa lang tayo nagkita. Wala akong nararamdaman para sa'yo. nagkakamali ka. Wala kaming relasyon ng dalawa ni Mr. Hu. Nagkataon na nagkita kami dito. Kaya ang umalis ka na, ang sakit mo sa mata. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Song Shining, Dito ka lang! ang pananalita at pag-iisip ay magkaiba sa kung paano kami nag-uusap sa tawag. Ikaw at ang kausap ko sa tawag, magkaiba kayong tao. Ikaw ba talaga si Zhu Xiaoyan? Ito ang ID ko. Pabago-bago talaga ako. Lalo na pag ikaw ang kausap ko. Bilisan mo at magdesisyon ka na agad. Bakit hindi niya sinasagot? Diba dapat magkikita kami ngayon? Wala naman nangyari sa kanya, diba? Ano nangyari? Sinira mo ang phone ko. Sinira ko yan para hindi mo malaman ang totoo. Phone lang yan, nakakabili ka pa naman ulit. Tara, kumain muna tayo. Papaayos ko muna phone ko. Maayos ba to agad? Ibabalik ko po agad sa'yo kapag naayos ko na. Sige, nasa loob lang kami. Sige po. Huwag mo ayusin ang phone na yan. Narinig mo ba? Pakialamera. First paper na hininda ko. Simula ngayon, ang kasunduang kasal natin ay tapos na. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Zhu Xiaoyan! Ano ba talagang gusto mo? Hindi ako makikipag-divorce. Di ba napag-usapan na natin to? Bakit ngayon umaatras ka na? Di ba sabi mo may gusto ka na ding iba? Siyempre, nagsinungaling ako sa'yo. Pera lang gusto ko. Makikipag-divorce ka sa akin para kasama kayo ni Sung Shining? Hindi ako papayag. Walang divorce. Dahil di ako makukuha ng pera pa ganun. Bibigyan pa kita ng 10 milyon. Pumayag ka lang. Kulang pa. Gusto ko ng 100 million. Hindi pwede. Madaling mo lang makakuha ng 100 million sa kumpanya mo, hindi ba? Ikaw! Akala ko nung una matalino kang babae. Pero ngayon nakilala na kita. Napakawalang hiya mo pala. Sabi ko sa'yo, kapag hindi ka nakikipag-divorce sa akin, kapag patuloy kang kakapit sa akin, wala kang makukuha sa akin ni piso. Anong problema? Lolo, nag-aaway ba kayo? Hindi po. Lolo, buti nandito ka na. Ako si Zhu Xiaoyan. Ako yung granddaughter-in-law. Magandang bata. Ang batang yan kasi ayaw kipakilala sa akin. Kakilala pa lang po natin, pero tingin ko po ang pogi niyo pa sa edad niyo. Sa'yo pala minana ni Yosh yung kapugian niya. Magkamukha po kayo. Tama ka. Ang nagpalaki ng batang yan. Simula ng bata pa siya, kasama niya na ako. Ito, may 3 million dito. Kunin mo ang card na to, regalo ko sa'yo. Salamat, Lolo! Anong ginagawa mo? Para yon sa asawa mo. Lolo, hindi mo siya granddaughter-in-law. Makikipag-divorce ako sa kanya. Ano? Makikipag-divorce ka sa kanya? Hindi ako papayag sa divorce na yan. Sa tingin ko, ang babaeng ito ay nakakabuti para sa'yo. Lolo, kaming dalawa'y walang ugnayan sa isa't isa. Tatapusin namin ngayon ang kasunduang kasal namin. Lolo, ayaw ko pang makipag-divorce. Matututo din siyang mahalin ako. Huwag kang pumayag. Huwag kang mag-alala. Hindi hayaan ni Lolo na mag-divorce kayo. Lolo, ang habol lang ng babaeng yan ay pera ko. Gusto mo malaman kung magkano ang gusto niyang hingin sa akin? 100 million. Ano? Lolo, huwag kang maniwala. Ayaw ko lang talang iwan niya ako. Sinungaling. Tama na. Ako pa rin ang masusunod dito. Walang magdi-divorce sa inyong dalawa.
Lolo, masarap ang tsaa na to. Tikman mo. Ito po. Lolo, gusto kong makapasok sa Who Group. Pwede ba akong magtrabaho doon? Nang sa ganun, mapapalapit ako kay Yushwan. Para na rin masanay ako sa takbo ng kumpanya. Gusto ko rin tulungan si Yushwan. Magandang ideya. Tutol po ako. Anong sabi mong bata ka? Apo ko, pwede ka nang pumasok sa Who Group bukas. Salamat, Lolo. Naayos ko na po ang phone mo. Anong nangyari sa phone mo? Nasira kanina. Reset. Nawala sa loob ko ang phone. Ang sabi niya dito, nakaalis na siya. Kung ganon, Mag-iingat ka po, Lolo. alam kong hindi ikaw ang asawa ko. Sino ka ba talaga? Ano bang pinagsasabi mo? Ako ang asawa mo. Kung ikaw talagang asawa mo, sino ang nag-send nito? Hinaka ang phone ko kanina lang. Kaya ka mag-text na yan. Talaga ba? Kung ayaw mong maniwala, tawagan mo. Madami ka naman pera, di ba? Okay lang sa'yo ma-scam. Isipang bago kong number. Wag na. Mag-divorce na tayo. Ayoko nang kahit anong ugnayan sa'yo. Hello? Nagawa ko lahat ang pinapagawa mo. Magkita tayo. Naniniwala na siya na akong asawa niya. Dinilik niya din ang number ni Song Shining. Pero na kay Song Shining pa ang number niya. Mahirap yung para sa atin. Ako nang bahala doon. Itatapang ko ang cellphone niya. Mabuti. Tulungan natin ang isa't isa. Deal? Deal. Usap-usapan na magtatrabaho na si Mrs. Hu dito. Totoo ba? Hindi ba't nagkipag-divorce na si Mr. Hu? Mali ang nalaman natin. Mukhang maayos ang relasyon nila. May nagpapakalat lang talaga ng maling impormasyon. Nakaka-excite naman. Magkikita ang kabit at ang legal wife. Mukhang may masasampal ngayong araw na kabit. Hindi ba sabi niya magkikipag-divorce siya? Nagsinungaling pa siya sa akin. Nandito na si Mrs. Hu. Good morning, Mrs. Hu. Ang ganda at ang sexy mo po. Ibang-ibang tinataglay mong ganda kesa sa amin. Ah, shit, tama na yan. Nahihiya na ako. Song Shining. Salamat sa pag-alaga sa asawa ko habang wala ako. Ngayon nakabalik na ako, hindi ka niya kailangan. Tama. May mga tao talagang hindi marunong umalam ng lugar nila. Proud pa maging kabit. Nagkakahiya. Paano naman ang isang Mr. Hu magkakagusto sa babaeng tulad niya? Pinaglaro na siya nito at ngayon iiwan lang. Hindi pa kayo tapos? Huwag kang magalit. Kung ikaw ang future work ni Mr. Hu, paano na natong kumpanya? Kung siya ang magiging asawa ni Mr. Hu, luluhod talaga ako at sisigaw. Mukhang madaming may ayaw sa'yo. Sadyang ayaw ko na may mga sumod akong nakikita sa paligid. Simula ngayon, ililipat kita sa marketing department. Huwag kang tatamad-tamad. Bitawan niyo ako, sabi! Ah! Hindi ka pwede umuwi hanggat hindi ka patapos. Song Shining! Kunin mo sasakyan. Opo, Mr. Hu. Ibaba mo ako. Ayoko. Ibaba mo ako. Dadalhin kita sa ospital. Sabing ibaba mo ako. Ano bang problema mo? Anong problema ko? Tatanawin kita. Divorce ka na ba?
Bigyan mo po ako ng oras. Ginagawan ko ng paraan yung divorce namin. Gusto mo ko, pero lahat ng tao sa office kabit ang tawag sa akin at sinira ko daw ang buhay nyo. Sino ang nagsabi nun? Paparusahan ko sila sa pagkakalat ng maling impormasyon. Hindi na yan mahalaga. Isa pa, wala din naman sa atin ang divorce. Iwasan na lang natin ang isa't isa. Hindi ka pa divorced? Bakit? Dahil ba ayaw niyang i-divorce ka? O dahil nagdadalawang isip ka? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Saan ka pupunta? Nasa marketing department na ako ngayon. Magtatrabaho na ako. Sinong naglipat sa'yo? Nakiusap ako sa kanya na inipat ako. May kailangan ka pa? Aalis na ako. Ihahatid pa kita sa ospital. Hindi na kailangan. Mauna na ako. Mr. Hu, alamin mo agad kung sino ang asawa ni Song Shining. Sabihan mo siya. Tigilan niya na si Song Shining. Pero buhay po nila yon. Kapag sabi ko, gawin mo! Opo. Tsaka, ibalik mo si Song Shining sa design department. Hanapin mo kung sino nagpapakalat ng maling balita sa office. Sige po. Di ba sabi mo bibigyan mo siya ng leksyon? Mabait para si Mr. Wu sa kanya. Tapos ko na siyang bigyan ng leksyon. Alam pong hindi rin makakataga si Song Shining. Pero gusto pa rin siya ni Yuxuan. Tinanggal niyang ilan sa mga tao sa office. Kung hindi ako pinagtanggol ng lolo niya, tanggal na din sana ako. Ano ba kasing meron sa Song Shining ngayon? Hanggat may pera ka, lahat ng bagay ay pwede mong gawin. Hindi mo na ito kailangang pag-isipan pa. Ano bang alam mo? Iba siya sa mga lalaking nakilala ko. Mahinandala akong plano. Malalagot na talaga siya. Sabi ko sa'yo, huwag mo na akong sundan pa. Kaya ko lang pumunta ng ospital ng isa. Paano magandang tulad mo ay mag-isa? Sumama ka na lang kayo sa amin. Anong gusto niyo? Gusto niyo ba ng pera? Meron ako dito. Bibigyan ko kayo. Di ba sabi ko sumama ka sa amin? Yung pera, kami na lang ang maghahanap. Relax ka lang muna. Alis na mo kayo kapag nakuha niyo na yung pera? Upunta lang ako doon. May kukunin lang ako. Ay, kahit wag na. Basta ba sumama ka na lang sa amin. Hahayaan ka din namin mamaya, hindi ba? Aray! Kung ayaw mo sumama, pipilitin ka namin! Anong ginagawa nyo? Bitawan niyo siya! Ang sabi ni Madam, hindi natin siya pwedeng saktan. Tara na! Buti nandito ka. Natakot talaga ako. Pasensya na. Nahuli ako. Tara na. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho mo. Bakit mo pala ako sinundan? Hindi ba't nahimatay ka kanina? Nag-alala ako. Pasensya na. Kung nasingitan man kita kanina. Okay lang. Alam kong dahil yun kay Xu Xiao yan. Kaya di natuloy ang divorce agreement namin. Gusto niyang bigyan ko siya ng 100 million. 100 million? Grabe naman siya. Kasalanan ko din naman. Nung kinasal kami, wala kaming pinirmahan na kontrata. Ngayon, magpa-file ako ng lawsuit sa kanya. Eh ikaw, bakit di ka pa nakikipag-divorce? Sagot. Yabang mo. Tinatawagan ko siya noon, pero hindi niya ako sinasagot. Siguro may nangyari din sa kanya. Bigay mo sa akin yung phone number niya. Susubukan kong tumawag. Teka, kailangan ko na talagang umuwi. Ningning, ang bag mo! Ganito talaga siguro ko pag in love. Teka lang, kailangan ko na makipag-divorce agad sa asawa ko.
Asawa ko, nagluto ako ng chicken soup para sa'yo. Tikman mo. Umalis ka na. Asawa mo ko. Bakit? Hindi ikaw ang asawa ko. Bakit ba nagdududa ka naman sa akin? Ano ba yung sinasabi mo? Asawa mo ko. Sigurado ka ba? Kung ikaw talaga ang misis ko, sino nag-text sa akin ito ngayon? Di ba sabi ko sa'yo, ninakaw sa akin ang phone ko. Scam message ka kasi yan. Gusto niya daw ng divorce. Halatang di mo ito na to. Nagsisinungaling na talaga si Su Xiaoyan. Pasensya na. Hindi ko sinadya na di tayo natuloy. Ayos lang. Pwede naman natin i-move sa ibang araw. Bukas kaya, gawin mo to. Pareho tayo maglagay ng purple rosemary. Kapag naayos na namin ang divorce papers, saka ako babalikan si Su Xiaoyan. Rosemary, sige lang, wala pa ring mangyayari sa inyo. Kasama ka sa gagawin ko bukas. Huwag kang mag-alala dahil purple rosemary? Bakit ka nandito? Iba sabi mo magkikita tayo? Nakalimutan mo ba? Bakit may rosemary sa tenga mo? Diba nag-usap na tayo tungkol dito? Na magsusuot tayo ng purple rosemary. May kakilala ako. Pinapunta ko siya sa Civil Affairs Bureau para kay Song Shining. Mawawala na dito si Song Shining. Ibigay mo si Song Shining sa akin. Akong bahalang tumapo sa kanya. Kuha mo. Paano ikaw na naman? Ako naman kasi talaga. Ako naman talaga asawa mo. Pero ayaw mo namang maniwala sa akin. Kaya pinaglaruan kita ng konti. Bakit? Di ka nang enjoy? Ang sinasabi mo, ikaw din ang nag-text sa akin kagabi. Nag-send ako ng bago. Yun ang number ko. Kaya dapat isave mo ng bagong number ko. Seryoso ka ba? Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ko! Total, nandito ka na lang din. Mag-divorce na tayo. Sige. Pero, nahanda mo na bang 100 million? O ang 200 million? Ikaw! Hello? Mr. Wu, nasa kumpanya ang lola ni Song Shining. Hindi niya daw makontak si Song Shining. O sige, punta na ako. Lola! Hindi ko makontak si Ningning. Lola, ikwento mo po sa amin ang nangyari. Umalis si Ningning kanina para makipag-divorce sa asawa niya. Maya-maya tumawag ako sa kanya. Tumawag ako kasi may ipapadaan dapat ako sa kanya sa palengke bago siya umuwi. Papabilisan na ako sa kanya ng 2 kilo ng baboy. Pero di sumasagot ang phone niya. Nung tumawag ako, ring na ang naririnig ko. Sa tingin ko ay may masamang nangyari sa kanya. Yung masama niya asawa siguro ang may kagagawan dito. Ang asawa ni Song Shining, nahanap mo na ba? Hindi pa po. Hanapin mo ulit. Tumawag kami gamit ang company number pero walang sumasagot. Tawagan mo ulit. Lola, tawagan mo po ulit si Ningning. Siya sige. Sorry, the number you have dialed cannot be reached. Lola, sa akin na po yung number. Ako nang tatawag. 165. Ang huling number niya ay 1306. Ano? Mr. Hu, nahanap ko na. Nasaan? Nasaan? Medyo mahina ang signal. Nasa Shengwang warehouse. Pupunta na din ang mga pulis. Shengnan? Sabi niya, malapit sila sa West City. Baka gusto niyang lituhin tayo. Mahina ang signal. Kung kanon,
Wala sila sa loob ng warehouse. Nasa ilalim. Mr. Hu! Ang 3 incense na to, makakapeklat ka kaya? Kung mabubutas ang mukha mo. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Bakit mo ba ito ginagawa? Yan ay dahil naiinis ako sa pagkatao mo. Ana, inuwa mo lahat ng mahalaga sa akin. Tingin mo hindi nababagay sa'yo ang mamatay? Dingdeng! Katapusan mo na. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Bakit ka humarang sa kanya? Ayos lang ako. Patingin ako. Ayos lang talaga ako. Bakit ang daming dugo? Ingning! Ingning! Hu Yuxuan. Wala kang kwenta. Hindi mo man lang maprotektahan ang mahal mo. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Mamamatay na ba ako? Doktor, kumusta po siya? Napapalapos ng tama sa kanyang tiyan na nagdadahilan ng miscarriage. Miscarriage? Ibig sabihin, Hindi mo ba alam? 2 buwan na siyang buntis. Marahil ay alam mo na, ang miscarriage ay makaka-apekto physical at mentally para sa isang babaeng buntis. kasalanan ko to. Doktor, hindi niya alam na nagdadalang tao siya. Pwede bang huwag mo nang sabihin sa kanya? Anong pinagsasabi mo? Ang sabi ng doktor, natamaan ng tiyan mo. Kaya, kailangan mong pahinga. Natakot ako ng sobra. Akala ko talaga, mamamatay na ako. Patawarin mo ako. Hindi kita mapoprotektahan. Ano ka ba? Ginawa mo lahat ng makakaya mo. Huwag ka nang mag-alala. Magiging okay din ang lahat. Buhay pa naman ako, di ba? Nga pala, nahanap mo na ba si Ana? Ana? Siyang kumuha sa'yo? Siya din ang umalo sa akin. Ana? May gagawin muna ako. Magpahinga ka na lang muna. Babalik din ako agad. Mr. Hu, kumusta na po si Miss Song? Ayos na siya. Nahanap mo na ba siya? Muntik na namin siyang mahuli. Pero may mga grupo ng mga gangsters na humarang sa mga polis. Sabihin mo sa mga polis na si Ana ang mastermind. Ana? Paano mo nalaman? Magbibigay ako ng 30 million kung sino man ang makakahanap kay Ana. Kung sino man ang makakatulong ay bibigyan ko din ng reward. Masusunod po! Ana, sinaktan mo ang mahal ko at anak namin. Hindi kita mapapatawad. Ang dami naman yan, di ko yan mauubos. Bakit ka nandito? Nalaman ko kasi na nagkasakit ka daw, kaya binisita kita agad. Kung ayaw mo sa prutas, pwede mo namang itapon na lang. Nga pala, nakuha ko lang to sa basurahan. Naisip ko bakit to sa katulad mo. Salamat na lang, isama mo yung basura mo sa'yo. Dilig na talaga ako sa katapangan at kakapalan ng mukha mo. Kahit nawalan ka na ng anak. Anak?
Wala ka talagang relasyon kay Zhu Xiaoyan. Na-check ko ang marital status niya ay unmarried. Hindi ko alam anong nangyari. Pero ikaw at si Zhu Xiaoyan ay walang marriage certificate. Ibang babaeng napangasawa mo. Ano? Ikaw talaga, Mr. Hu. Hindi mo man lang kilala ang asawa mo. Napalitan pa ng pakarata ligaw. Hindi ba't parang patas lang tayo? Kasi hindi mo rin naman kilala ang asawa mo. Hindi ako tulad mo, no? Kilala ko kaya kung sino ang asawa ko. Ang sabi ni Lola sa akin, hindi mo daw siya kilala. Bakit pa sinasabi niya sa'yo lahat? Paano nga kasi? Gusto ako ni Lola para sa'yo. Dapat ay hanapin muna natin ang asawa mo para makapag-divorce. Paano kung magpustahan tayo? Kung sino ang unang makakapag-divorce? Kapag nanalo ako, ilipat ako sa bahay mo. Kapag talo ka, magpapakasal tayo. O sige. Madali lang sa akin. Ako ba naman ang CEO ng Who Group? Di nga. Pero nasa sa akin ang number ng asawa ko at tatawagan ko siya. The number you have dialed cannot be reached. Please try your call later. Anong nangyayari? Isong, maaari ay binak ka ng kabilang linya na tinatawagan mo. Ng asawa mo? 156583. Pero, hindi ba't private number to ni Mr. Hu? Imposible. Alam kong mga number niya. Isa to sa private number ni Mr. Hu. Iilan lang ang nakakaalam ng number na to. Eto, tingnan mo. Ang card na to ay kay Mr. Hu din. Kung ganun, si Huyush yun ang asawa ko. At ako misteryoso niyang asawa. Mukhang ganun nga po. Diyos ko, matatanggal pa ako sa trabaho. Sasabihin ko agad si Mr. Hu. Teka lang, sagutin ko muna to. Hello? Divorce? Bukas ng umaga? Sure. Magkikipagkita si Huyushan bukas ng umaga. Malalaman natin ang totoo. Pwede namang sabihin natin ngayon. Huwag muna. Gusto ko siyang gulatin. Sige po. Mr. Hu, patawarin mo ako. Aalis ka na? Ning-ning. Bakit wala ka sa ospital? Pumunta ka pa talaga dito. Makikipag-divorce ka, di ba? Tama, makikipag-divorce ako ngayon. Ikaw ang asawa ko? Kung ganon, yung boss na sinasabi mo ay... Ako? Di yung empleyad na sinasabi mo ay ako din? Tara, mag-divorce na tayo. Buti naman at ikaw ang asawa ko. Akala ko ba mag-divorce tayo? Hindi na. Mr. Hu! Ang pera ng kumpanya ay ninakaw ni Zhu Xiaoyan. Ano? Paano niya naman nagawa yun? Nauto niya pong lolo mo. Paano ko ba ito nakalimutan? Tumawag ka ng pulis. Pinaghahanap na po siya ng pulis. Hello? Sige, mabuti naman. Mr. Hu, nahuli na si Zhu Xiaoyan sa airport. Tara na po. Tara na. Pumunta tayo agad dun. Hello? Sabi ng sekretarya mo, may sakit ka daw. Aling ospital ba? Lolo,
Wala po kong sakit. Sino nagsabi sa'yong nasa ospital ako? Ang sekretarya mo na si Ana. Ana? Lolo, isa na siyang wanted criminal ngayon. Hindi mo... Hello? 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 Anong nangyari? Kasama ni Ana si Lolo. Zangbing, ihatid mo muna si Ningning. Bibigay ko ang address mamaya. Sasama ako sa'yo. O sige, puntahan natin sila. Hoy, Yushwan, bakit pang tagal mo? Matagal na ako naghihintay sa'yo. Kapag di ka pumunta, mamamatay matandang to. Anong ginagawa mo sa lolo ko? Wala akong ginawa sa kanya. Siya lang na nagkusa. Nasaan ka ba? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Mahal kita sobra. 520 ang room number. 520? Mahal din kita. Bilisan mo. Maghihintay ako dito. Nababaliw ka na talaga. Lolo! Maniwala ka man o hindi, kaya kong patayin lulo mo ngayon mismo. Ana, ano bang naging kasalanan ko sa'yo? Huwag mong idamay si Lolo. Hindi ko siya pwedeng bitawan, mahal ko. Huli ka na. Ano bang gusto mo? Ito, syempre. Sige, ako kapalit ni Lolo. Huwag. Sige na. Okay lang. Hoy, Yushwan. Kapag nahulaan kung sino ako, papay ako na magpalit kayo ni Lolo. Ano bang hula ang sinasabi mo? Ikaw si Ana. Pwede bang bitawan mo na si Lolo? Sabi hulaan mo! Hindi mo talaga ako naaalala. Ako ang hinayaan mo mabaliw sa'yo. Halika. Ipalit mo na ako. Oo ba? Ipapaalala ko lang na mamamatay mo tandang yan pag di niyo pinapagamot. Ningning. Patingnan mo sa doktor si Lolo. Hintayin mo ko. Pangako, babalikan kita. Lolo, tara na. Nawala ng mga istorbo sa atin. Ngayon, ikaw at ako na lang. Alam mo naman kung anong gagawin ko, hindi ba? Gusto mong mamatay ako kasama mo. Tama ka dyan. Ikaw lang talagang nagkakaintindi sa akin. Kung hindi ka mapapasakin ng buhay, mapapasakin ka. Sa kamatayan, tama. Lakad. Oh, yes, one! Buti gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Masakit ang ulo ko. Ang sabi ng doktor, may slight confusion ka. Magpahinga ka muna. Sasabihan ko si Zhangmin at ang mga pulis na nangyari. Sa 5th floor, tumalon ka ng ganun-ganun lang. Kung may masamang nangyari sa'yo, hindi ko alam ang gagawin ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kahit na mamatay ako, kailangan mo pa rin mabuhay. Kapag naulit, magagalim talaga ako sa'yo. Oo na, sige na. Di na ako makikipagtalo sa'yo. Nasaan si Lolo? Ayos lang siya. Nasa kabilang kwarto siya. Nga pala, dinala si Ana sa isang mental hospital. Mental hospital?
Lumabas sa pulse investigation na ang totoong Ana ay nasa abroad, habang yung Ana na kilala natin ay Aya talagang pangalan. Isa siyang mental patient na na-admit dati. Inabuso siya noon kaya siya tumakas. Ginamit niyang identity ni Ana para makapasok sa whole group. Aya. Hoy, baliw! Bakit mo kinukuha ang mga pagkain namin, ha? Uy, mukhang maganda ang baliw na to, oh. Uy, baliw! Gusto mong kumain? Kung gusto mong kumain, maghubad ka muna. Bibilhin ka ng pagkain ni Kuya. Hoy! Anong ginagawa nyo? Mabuti pa umalis na kayo dito. Matatawag ako ng pulis. Ikaw, umiwas ka na sa mga ganong klaseng tao. Gutom. Gutom ako. Hintayin mo ako dito. Hello? Lolo, alam ko. Pabalik na ako. Pumunta ka na doon. May police station doon. Pagpunta mo doon, humingi ka ng tulong sa mga pulis. Kuha mo? Opo. Ako si Aya. Anong pangalan mo? Uy, which one? Sige. Aya? Naaalala ko na. Kilala ko nga siya. Kung ganon, kaya pala pinapahula niya sa'yo kung sino siya. Lola, bakit ka po nandito? Nagdala ako ng pagkain niyo. Ako nagluto niyan. Masarap at mainit pa. Lola, lahat ng luto mo po ay masarap. Mas masarap pa kaysa sa mga mamahaling restaurant. Ang batang to talaga. Ang galing mong mambola. Totoo po. Narinig ko. Tumalong ka sa building para masagip ang lulo mo. Napakatapang mo na bata. Mas matapang ka pa sa asawa ni Ningning na hindi nagpapakita sa amin. Tingnan mo, hanggang ngayon di ko siya kilala. Masamang tao talaga siya. Baka nga may kabit na siya. Lola, saan mo naman ako ang mga sinasabi mo? Narinig ko sa mga kapitbahay natin noon. Dahil daw sa hindi nagpapakita ang asawa mo. May kabit daw yun at kawawa ka daw bilang asawa niya. Wala ka daw ibang ginawa kundi umit dahil sa kanya. Lola, naniniwala ako na hindi masamang tao ang asawa ni Song Shining. Paano mo naman nalaman? Ikaw at siya masyadong malayo. Hindi ba't magkikipag-divorce na kayong dalawa? Magsasama na kayo, di ba? Bilisan mo. Naghihintay pa rin si Lola para sa apo niya. Lola, sa totoo lang, siya yung asawa ko na hindi nagpapakita sa atin. Lola, nasan si Song Shining? Lola! Ha? Ano ba yun? Sabi ko, nasan po si Song Shining? Ikaw na ang gumising sa kanya.
Lola, naganda ako ng almusal. Kumain ka na po. Gigisingin ko muna siya. Gising na! Ano ba? Inaantok pa ako. Sabing gising na! Sports meeting ngayon ni Guan at Yuyu. Hindi tayo pwedeng malate. Si Lola na lang ang attend. Ayoko! Madami pa akong gagawin. Maki-exercise pa ako. Bahala kayo. Aalis na ako. Song Shining, kapag di ka pa bumangon dyan, gagamitin ko ang secret weapon ko. Gising na! Hoy, Yashuan. Kapag ginawa mo ulit sa akin, magkikipag-divorce talaga ako sa'yo. So Shining, sumusobra ka na talaga. Pinagloloko mo ako. Pinagloloko mo ba ako? Galit na ako. Teka! Hoy, Yashuan. Galit ka pa ba rin ba sa akin? Kung ganun tatanungin kita, kapag nasagot mo, papatawarin kita. Sige ba? Una, anong araw nung una tayong nagkita? Nung ikinasal na tayo. Kailan mo ko nagustuhan? Nung... Hindi mo masagot, no? Galit na talaga ako. Huwag ikaw galit. Nagustuhan kita. Nung una kitang nakita. Ang gwapo mo kasi kaya naging interesado ako sa'yo agad. Ang puwi-puwi kasi ng asawa ko. Pinapatawad na kita. Kumain na tayo. Tara na. Limang taon nang nakalipas. Namimiss ka na ni Ana. Alam ko. Pero ayaw mo sa pagmumukha ko. Kaya sa pagkakataong ito, babalik ako sa'yo. Gamit ang mukha ng mahal mo.